ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ngiti ng isang tao'y maaaring pekehin, pero ang nararamdaman ng ating puso'y mahirap dayain. Kaya naman minsan ay mahirap sundin ang itinitibok ng ating puso, lalo na kung ang pag-ibig na gusto nating mabuo ay hindi naman pala totoo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makaramdam ng pekeng pag-ibig? Dear Papa Dudut, I hope this letter finds you well. Ethel na lang ang itawag ninyo sa akin. 22 years old at isang call center agent sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. Nakilala ko ang current best friend ko na tawagin niyo na lamang sa pangalang Drew. Beke si Drew, Papa Dudut. Magaslaw siyang gumalaw, maarteng manamit, malamyang magsalita at maharot kuminsan. Mga tipikal na personality ng isang taong miyembro ng LGBT. Nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Drew dahil sa pareho naming pag-uugali. Parang kami lang noon ang laging nagkakaintindihan sa office. As against the world nga lagi ang eksena namin sa trabaho dahil hindi kami magets ng ibang katrabaho namin. Masyado kasi kaming isip bata kung minsan sa puntong hirap kaming sabayan ng mga workmate namin na minsan ay masyadong seryoso sa buhay. Para bang napakahirap sa kanilang magsaya dahil lang stress sila sa work. Samantalang kami ni Drew ay mapagalitan man, matambakan man ang workload ay lagi namin itong nagagawa ng paraan para maging enjoy ang trabaho namin. Tuwing nasa trabaho may sarili kaming bubble ni Drew. Lagi kaming nakabukod sa mga katrabaho namin dahil iba ang humor naming dalawa kumpara sa kanila. Masyado silang sensitive samantalang kami ay may kanal humor kaya minsan ay na-offend namin ang ibang agents nang hindi sinasadya lalo na kapag nakikipagbiruan kami sa kanila. At sa pagtagal nga ng panahon, natuto na lamang kaming mag-self-isolate during breaks para hindi na lumawak pa ang listahan ng mga taong naiirita sa aming dalawa. Hindi kasi nila matanggap ang pagiging balahura namin, Papa Dudut. Ayan, sige, swipe ka lang ng swipe dyan. Hanggang sa makahanap ka na naman ng taong loloko sa'yo. Ay, ang boring eh. Eh di kumain ka ulit para masulit mo yung lunch. Ikaw talaga, ang hilig mo maghanap ng boylet sa dating apps. Di ka na natuto? Alam nga naman dito ako sa office natin maghanap. Ang syusyongit ng mga tao rito, no? Hoy, baka marinig ka dyan. Di na nga tayo bet ng mga katrabaho natin. Dadagdagan mo pang kasalanan natin sa kanila. Sa true lang tayo, B. Naalala ko na naman yung eksena last month, yung inaway ka ni Ed. Kasi raw sinisilipan mo siya habang nagbibihis. Yung lalaking yon, napaka-GGSS talaga. Eh wala namang maganda sa pagmumukha niya. Anong sisilipin ko sa kanya? Yung tiyan niyang mukhang 4 na buwang buntis? Feeling naman niya pinagdanasahan ko siya, mukha naman siyang pinaglihi sa sama ng loob. Tche? Sira, ulo ka talaga. Mabuti na lang wala na yun dito. Dahil pang bagyo sa sobrang hangin ng taong yun eh. Ay, may nakamatch na ako. Talaga? Patingin, cute ba? Malamang. Imamatch ko ba kung hindi? Alam mo naman kung anong taste ko eh. Oh, tinan mo. Ay, bet! Pero 5'4" lang siya. Di ba mas gusto mo na matangkad? Tsaka, kailan ka pa nagkagusto sa mga moreno? May soft spot ako sa mga moreno, basta wag lang mukhang maasim. Itong nakamatch ko, disente naman tingnan. Tsaka mukhang mabango. I-message mo na, dali! Nagmamadali, te. Eto na nga, oh. May message ko na. Hey, how are you?
Ang boring mo namang mag-first move. Siyempre dapat pa-demure muna tayo. Dapat sunggab agad. Ayahin mo na agad makipag-meet, ganun. Tapos serial killer pala, no? Mamaya nasa headline na ako ng 24 oras. Bakla natagpo ang patay matapos makipag-meet sa lalaking nakilala sa dating app. Gaga, sabi mo mukhang disente tapos gagawin mong killer? Ay, ate ko, wag ka. Kung sino pa yung mga pogi, sila pa yung mga serial killer. Take for example, sina Ted Bundy, sina Jeffrey Dahmer. Sasarap nila pero literal na mapupunta ka talaga sa langit kapag na-meet mo sila. Mabuti na lang pala walang pogi rito, at least safe tayo. Sa true. Ay, ano na palang nangyari sa nakamatch mo? Nag-reply na ba? Inan-match ko na. Ah, bakit naman? Jeje mag-type eh. Nung tinanong ko kung anong ginagawa niyan, sabi, kumain daw. Yung U niya nagiging O, tapos yung I nagiging E. Grabe. Ang taas ng standard Pati ba naman pagte-text pupunahin? Syempre naman. Pet peeve ko yung mga hindi marunong mag-type ng maayos. X na agad kapag di marunong mag-spell. Nakakaloka ka talaga. Alam ko naman kung ano yung worth ko. Hindi ako papatol sa hindi kayang sumabay sa level ko. B, ikaw na talaga. Sa ganda kong to, dapat lang. Ang mahal-mahal ng skincare ko para lang pumatol sa Jeje. Sayang, cute pa naman siya. Ewan ko ba kasi kung ba't ka nagtsatsaga dyan sa mga dating app na yan. Wala namang nagkakatuluyan dyan. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na naghahanap ako ng makakatuluyan? Ano bang hinahanap mo dyan? Sa itsura mong yan, inosente ka pa pala. Walang hiya ka, hindi naman kasi ako nakikipaglandian sa mga dating app na yan. Ay, itong mga app na ganito, hindi love life ang hinahanap ng mga tao rito, kundi hookups. Kaloka ka. Tanda mo na, di ka pa aware doon? Aba, sorry. Wala pa naman ako sa landiira ko kaya wala akong kaalam-alam sa mga ganyan, no? Ay, si Maria Clara ka ba? Dalagang Pilipina ang peg? Landi rin kapag may time ha, baka kalawangin. Tara na nga, patapos na yung oras natin. Ay, wait lang, magtitimpla lang ulit ako ng kape. Papadudod si Drew ang bumubuhay sa malamlam kong mundo. Siya ang dahilan kung bakit lagi akong excited na pumasok sa trabaho. Sa bahay kasi puro negative energy lang ang natatanggap ko doon. May kuya akong batugan na 5 taon nang walang trabaho at ginawa ng propesyon ang pagiging tambay. Ang tatay ko naman na naging 6 o'clock habit na ang pag-inom ng alak ay laging binubungangaan ng nanay ko na dala-dala na yata ang sama ng loob ng buong mundo. Si Drew ang nagsilbing energy cleanser ko dahil tuwing magkasama kami, ang bad vibes na nararamdaman ko ay nagiging good vibes. Katulad ko ay may issues rin si Drew sa sarili niyang pamilya. Mas malala pa nga ang pinagdadaanan niya kumpara sa akin dahil sa kabila ng pagiging outgoing at baklang-bakla ni Drew, sa labas ng kanilang bahay ay hindi pala siya out sa pamilya niya. Open na open siya kapag nasa trabaho pero kapag nasa loob sila ng kanilang tahanan ay lalaking-lalaki siyang kumilos. Nalaman ko ang problema niyang yon nung minsan nagkaroon ng selebrasyon sa bahay nila at in-invite ako ni Drew. Nagulat na lamang ako nung biglang ang matinis na boses nito ay naging malalim. Ang malambot na paglalakad niya ay naging straight na walang pitik sa katawan niya. Ibang Drew ang nakita ko sa loob ng pamamahay nila. Akala ko nga ay pinaprank lamang niya ako pero noong tanungin ko siya kung bakit ganon ang asta niya sa bahay nila ay nalungkot ako sa ikinuwento sa akin ni Drew Papadudut. Halika na, Ethel. Ihatid na kita sa sakayan. Wow, gentleman. Wag na. Kaya ko naman maglakad mag-isa, no? Gaga, sumunod ka na lang para makalabas din ako ng bahay. Okay. Sige, tara na. Ihatid mo na ako. Tay, alis na kami. Hatid ko lang si Ethel sa may sakayan. Tara na.
So, pwede mo na bang i-explain kung anong nangyari? Oh my gosh! Ang hirap talaga magpanggap. Tumataas ang balahibo ko. Actually, ang weird nga. Ako rin tinataasan ng balahibo nung nakita kitang lalaki gumalaw at magsalita. Akala ko nasanibang ka na ng masamang spirito. Bakit? Ba't ganun? Ganun talaga ako sa bahay. At bakit naman? Hindi ka ba out sa pamilya mo? Hindi pa. Oh my gosh, legit? Landi-landi mo sa labas tapos di ka pa pala naglaladlad sa pamilya mo? Hindi naman kasi ganun kadali yun. Hindi ba nila tanggap kapag nalaman nilang Becky Bells ka? Hindi. Eh di sana matagal ko nang sinabi sa kanila kung totoong tanggap nila ako, di ba? Utak te, gamitin. Kaloka naman. Modern age na pero marami pa rin close-minded talaga. Hindi mo ba tinry na mag-open up sa kanila tungkol sa sexuality mo? Never kong gagawin yun. Ano, forever ka na lang magpapanggap hanggang sa mamatay ka? Kung alam mo lang kung anong nangyari sa akin noon, sure ako na pati ikaw matatakot din mag-out kung ikaw man ang nasa lugar ko. Ano bang nangyari? Nung bata kasi ako, alam ko na talagang bakla ako. 8 years old pa lang ata ako noon nung nagkaroon ako ng gay awakening. Paano mo naman na-realize na Becky ka? Crush na crush ko kasi noon si Dennis Trillo sa Mulawin. Nagpapanggap nga akong si Alwina noon eh. In fairness bata pa lang marunong ka ng pumili. O tapos? Siyempre, pasikreto ko lang ginagawa yung mga kalandian ko noon. Kapag walang tao sa bahay, yung kumot namin, ginagawa kong gown. Tapos yung tuwalya, ginagawa kong wig. Tapos one time, may isang araw noon na habang rumarampa ako sa sala, Miss Universe, nakasuot ako noon ng kumot na nakatali sa katawan ko tapos may tuwalya ako sa ulo na kunwari buhok ko. Tapos biglang dumating si Pudra Kels. Tapos, anong ginawa niya? Eh syempre nagalit ang lolo mo. Para akong bigas na binuhat ng tatay ko palabas ng bahay. Yung tuwalya ko sa ulo, ibinusal niya sa bibig ko. Cry lalo ako ng malalay nung time na yon, ate ko. Akala ko mamatay na ako eh. Alam mo kung anong ginawa niya? Ano? Kinuha niya yung walis tambo na nakakalat sa labas tapos ipinalo-palo sa puwet ko. Yung hawakan ng pinamalo niya ha, di ba ang tigas nun? Grabe! But wait, there's more. Binantaan pa niya ako na kapag nakita raw niya akong ulit na ganon, yung kumot na suot ko, ipantatali niya raw sa akin yun. Ibibitin niya ako sa puno ng akasya. Ay, ang lala ng trauma ko nung araw na yun, Ti. Oh, tapos hindi mo na inulit yung nangyari? Eh syempre hindi na. Ayoko maging parol na nakabitin sa puno ng akasya, no? Kita mo naman si tatay, tsura pa lang no, nakakatakot na. Lalo pag nagalit pa. Kaya naman pala mas lalaki ka pa kung lalaki kung gumalaw kanina sa bahay niyo. Nag-transform ka talaga from malanding Drew to siga na Drew. Pasalamat ka, hindi kita binakla kanina. Sinabihan naman kita kanina na mag-behave ka habang nasa bahay, di ba? Oo, pero hindi mo sinabi na aasta ka ng straight. Akala ko naman alam na ng pamilya mo na bading ka. Now you know. Now I know. O siya, umuwi ka na. Mag-ingat ka. Teka, akala ko ba ihahatid mo ko? Matanda ka na, kaya mo na yan. May pupuntahan pa ako. Bakla ka talaga ng taon. O sige na, babay na. Message mo na lang ako kapag nakauwi ka na, ha? Sige. Nakakalungkot lang dahil kung gaano kasaya at kabait si Drew sa labas ay kabaligtaran naman ito ang buhay niya sa loob ng kanilang pamamahay. Tuwing umuwi siya ay para siyang naglalagay ng maskara para maitago ang totoong pagkatao niya. Ang kwento nga sa akin ni Drew ay dalawa ang Facebook na gamit niya. May isang account siyang gamit para sa pamilya, kamag-anak at kapitbahay niya. Doon ay straight siya. Ang second account naman ito ang gamit niya para sa mga kabadingan niya. Para naman yon sa mga kaibigan niya na nakakaalam ng tunay niyang sikreto. Ang sabi sa akin ni Drew ay minsan na raw niyang sinubukang mag-out sa nanay niya. Kumpara kasi sa tatay niya ay mas maunawain ang nanay niya. Pero not disappoint si Drew dahil instead na suportahan siya ay sinabihan lamang siya ng sarili niyang ina na itago na lamang ang nararamdaman niya dahil magagalit daw ang tatay niya. 4 silang magkakapatid at pawang lalaki silang lahat. Tanging si Drew lang ang kakaiba. 27 years old na siya pero natatakot pa rin siya sa mga magulang niya dahil ayaw daw niyang ma-disappoint sa kanya ang mga magulang niya.
Nasasaktan nga raw siya tuwing naririnig niya mula sa mga magulang at mga kapatid niya ang pagiging homophobic nila. Para sa kanila ay salot daw ang mga bading. Walang ambag sa lipunan at puro kabalastugan lang daw ang alam na gawin. Kahit gaano niya kagustong ipagtanggol ang sangkabaklaan, natatakot naman siyang magsalita, Papa Dudut. Simula noong nalaman ko ang totoo ay sunod-sunod nang isineshare sa akin ni Drew ang ilang sama ng loob na nararamdaman niya. Naging supportive friend ako sa kanya pero hindi ko alam na noong mga panahong yon ay madadamay din pala ako sa problema niya dahil sa pagiging supportive na kaibigan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula ang lahat nang umuwi sa Pilipinas ang tita ni Drew na si Tita Violeta para magbakasyon. Siya ang kapatid ng ama ni Drew na matagal nang naninirahan sa US bilang nurse kasama ang isa nitong adopted child na isa ring Pilipino. Netong taon lang ay nag-retire ang tita niya kaya naisipan nilang magbakasyon matapos ang 2 dekada simula ng huli nitong pagbisita. Ayon sa description ni Drew ay supportive na tita si Tita Violeta. Mas open-minded siya kung ikukumpara sa tatay nito dahil na rin siguro sa nakagisnan niyang kultura sa ibang bansa. Malawak ang pangunawa niya at hindi judgmental dahil marunong siyang umintindi sa mga sitwasyon na pinagdaraanan ng mga taong nasa paligid niya. Para kay Drew, si Tita Violeta na siguro ang pinakamaayos niyang kamag-anak. 65 years old na siya pero kung mag-isip ay napaka-modern. Madali lang siyang nakakapag-adjust sa mga pagbabago sa mundo. Kaya naman nakakasabay pa rin siya sa trip ng kabataan. Para siyang cool tita na hindi nagpapahuli sa mga latest trend. Inggit na inggit nga si Drew sa pinsan niya dahil meron siyang ina na chill lamang. Nagagawa ng pinsan niya ang lahat ng gusto niya dahil hindi siya binibigyan ng limitation ng kanyang ina. Samantalang si Drew ay nakatali ang mga kamay niya at ang kasiyahan niya ay nakabase sa mga magulang niya. Kaso nga lang sa pagdating ni Tita Violeta sa Pinas, hindi ko inaasahan na malaki din pala ang magiging parte ko sa pag-uwi nito. Masarap tong soufflé nila rito Diba? Local shop lang sila pero daig pa nila yung mga big name. Salamat pala sa palibre. Once in a blue moon lang mangyari to pero worth it naman. Ano pa nang meron at bigla ka ng libre? Nagbago na bang ihip ng hangin? Mabait ka na ba ngayon? Saan mo tinago yung mga sungay mo? Ay, hindi yan libre, B. May kapalit yung kinakain mo. Anong akala mo? Sabi na Ano na naman yon? Ipapasabak mo na naman ba ako sa boylet mong di mo bet? Hindi, may ipapagawa ko sa'yo ngayon. Ano? Gusto ko na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Ano? Tama ba yung narinig ko? Gagawin mo akong girlfriend mo? Magpapanggap lang tayong magjowa. Kung makariyak ka naman ang OA ha? Ano na namang gulo tong pinasok mo? Hindi to gulo. Ganito kasi yun. Uuwi kasi yung tita ko na galing States. Oo. Nabanggit mo nga yan sa akin. Unang gabi pa lang nagpainom agad si ante. Manginginom yun ng kabataan niya kaya kahit na may jet lag, naglabas agad ng hard na may inom. Nakipag-inuman ka sa kanya? Hindi lang ako kundi buong barangay pinainom niya. Siyempre ayoko rin naman maging bastos kaya kahit di ko bet, hinarap ko si tita sa inuman. O tapos ano nangyari? So heto na nga. Bangengi na kami noon. Tapos, out of the blue, bigla akong na hot seat nang wala sa oras. Tinanong ako ni tita kung kumusta raw yung love life ko. Ano sinabi mo? Dapat sinabi mo na marami kang ka-fling ngayon. Luka-luka. Lahat ng kalalakihan ng angkan namin kasamang umiinom nung oras na yon. Hindi ko aaminin ang totoo, no? So ano nga sinabi mo? Huwag mo sabihin nagpanggap ka may girlfriend ka. Yun nga mismo ang sinabi ko. Ano?
Nag-play safe ako. Sabi ko, masaya naman ang love life ko. Which is true naman. Kasi marami naman akong kalandian at the moment. Tapos, bigla niyang tinanong kung may girlfriend na ako. Siyempre, lasing na ako. Sabi ko, oo, meron. Nakakaloka ka! Tapos ayun, nagpatong-patong na yung kasinungalingang ginawa ko. Hindi naman ako makapalag kasi katabi ko mismo yung tatay ko. Ngayon ang problema, gusto makilala ng tita ko yung girlfriend ko kuno. Pati sina tatay. Interesado na sila ngayon sa love life ko kasi first time lang daw na marinig nila sa akin na may jowa ako. So ngayon, akong naisip mo na magpanggap bilang girlfriend mo. Wala naman akong iba pang maisip na pwedeng gumanap nun kundi ikaw lang. Ba't mo kasi sinabing may girlfriend ka? Hindi ko alam, bangingi na nga, 'di ba? Tsaka lasing na rin silang lahat nun. Akala ko nga makakalimutan na nila yung pinag-usapan namin kinabukasan pero paggising ko kinaumagahan, nagplano na si tita na mag-resort daw. At eto, gusto niya raw isama yung girlfriend ko. My gosh, Drew, pati ako gagawin mo sinungaling, kaloka. Tapos offlay lang ibabayad mo sa akin. Isipin mo na lang, down payment lang yan. Ililibre kita ng kahit na anong gusto mo basta batulungan mo lang ako. O sige, papayag ako pero sa susunod, takoyaki naman gusto ko ha. Yun lang naman pala go! Usapan yan ha. Oo, basta wala lang bawian ha. Umuo ka na. Bilang kaibigan, naisip ko na hindi naman mahirap ang hinihinging pabor sa akin ni Drew, kaya pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Kung kaya niyang magpanggap bilang tunay na lalaki, sigurado akong kakayanin ko ring magpanggap na girlfriend niya. Kasama si Drew ay gumawa kami ng sarili naming fake na love story para kung sakaling tanungin kami kung paano kami nagkakilala ay magkapareho ang mga isasagot namin. Pinalabas namin na nagsimula kami as friends hanggang sa na-realize namin gusto pala namin ang isa't isa. Ipinakilala ko ni Drew sa kanyang tita Violeta noong nagkaroon sila ng family gathering sa isang Sabado. Nagpunta kami sa Pansol para i-celebrate ang pagbabalik ng tita nito. Doon ay ipinakilala ko ni Drew sa lahat ng kanyang kamag-anak bilang girlfriend. Tuwang-tuwa noon ang tatay ni Drew dahil may kutob na raw siya noon na may something sa aming dalawa ng anak niya simula noong in-invite niya ako noon sa bahay nila. Natatawa na lamang ako noon sa loob-loob ko dahil umubra ang pagpapanggap na ginawa namin ni Drew. Papadudot malayo sa inaasahan ko ang itsura ni Tita Violeta noong nakita ko siya ng personal. Mas bata siyang tignan kumpara sa edad niya. Very teenager ang galawan niya kahit na senior citizen na siya. Pati nga pananamit ay pasok siya sa mga trending na fashion statements. Tama nga ang sinabi ni Drew. Napaka-cool ng tita niya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ko na-enjoy ang gathering nilang yon. Wala akong ibang sinabi kay Drew noon kundi puro papuri sa magandang ugali ng kanyang tita, Papa Dudut. Ethel, okay ka lang? Oo, inaayos ko lang tong gamit ko para ready to go na kapag umuwi na tayo. Pasensya ka na sa kakulitan ng mga kamag-anak ko Tuwang-tuwa lang yung mga yun kasi may bago silang mukhang nakita. Wala yun. Enjoy nga kasi hindi ko naman naranasan sa pamilya namin yung ganitong kasaya na bonding. Tsaka, pwede ka nang tumigil sa pag-arte dyan. Tayong dalawa lang naman ang nandito ngayon. Hindi pwede. Mahirap na kapag nabuko tayo rito. Baka itali pa ako ng tatay ko sa puno nang wala sa oras. Grabe naman, hanggang ngayon, takot ka pa rin sa pagbabanta niyang yun. Pananakot lang yun. Nako, mas kilala ko ang tatay ko kaysa sayo. Malayo naman sila Nandun sila sa pool kaya di nila maririnig tong usapan natin. Ay, sige na nga. Kanina ko pa talaga gustong bumigay Sakit na ng likod ko kakalakad ng straight. Gusto ko nang bumaluktot yung bewang ko. Ayan, ganyan. Baka mamaya makalimutan mo na maging bakla, mahipan ka pa ng hangin. Char. Kung di lang talaga dahil kay tita, di ako sasama rito Uy, in fairness, ibang-iba nga yung ugali ng tita mo kaysa sa tatay mo Totoo yung sinabi mo na astig yung tita mong yun.
Sabi ko naman sa'yo iba yung hulma ng tita kong yun kesa sa tatay ko. Kapag si Tita Violeta ang kasama mo, sure ball na mawawala yung stress mo. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya Go siya sa lahat ng bagay at grabe ang atay niya. Kaya niyang tumuga ng tequila mula sa bote. Kala mo nasa 20s lang Di mo talaga akalaing senior na siya. Praktisado na kasi. Sa kanilang magkakapatid, siya talaga yung tangger sa inuman simulat sa pool. Tsaka ang ganda niya. Walang kulubot yung mukha. Flawless ang balat. Parang pinaglihi sa manika. Ganun ang gusto ko kapag tumanda ako Ano kayong skincare niya, no? B, wag mo nang pangaraping maging ganon. Ikaw nga, 25 ka pa lang. Pero may wrinkles na yung pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin. Ikaw din naman At least, porselana tong balat ko. Alam mo, feeling ko, kapag nag-out ka sa tita mo, matatanggap ka niya. Try mo kaya mag-out sa kanya. Ayokong i-risk yung sikreto ko. Kahit close kami ni tita, mas close sila ni tatay. Sanggang dikit yung dalawang yun Ayaw mo bang subukan? At least, magkaroon ka man lang ng kakampi kahit isa sa pamilya mo. No, ayoko. Okay na ako sa ganito. Hindi ka pa ba napapagod? Nasanay na kasi ako. Nako, nandyan naman pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Tita, bakit po? Anong ginagawa nyo rito? May pinag-uusapan lang po kami ni Ethel. Opo. Tsaka nagpapasama po ako sa kanya para makapagbihis na ako. Ganun ba? O sige, magbihis ka muna. Tapos ikaw, Drew, tulungan mo yung mga kapatid mo doon na magbuhat ng gamit para makauwi na tayo. Sige po, tita. O siya, maiwan ko na kayo. Ethel, doon na lang kayo sa isang van sumakay. Mauuna na kami kasi ang dami ng kagat ng anak ko. Naiwan niya yung lotion niya sa bahay. Sige po, tita. Wala pong problema. Mag-ingat po kayo pa uwi. Okay. Drew, tulungan mo yung mga kapatid mong mag-uwi ng gamit, ha? Opo, tita. Mag-ingat po kayo. At dahil nga sa bakasyonista ay sunod-sunod ang pamamasyal na ginawa ni Tita Violeta kasama ang anak niya. Habang malakas pa raw siya ay gusto niyang ipasyal ang katawan niya bago manghina ang mga tuhod niya. Gusto raw kasi niyang i-enjoy ang retirement niya na deserve niya matapos ang mahabang panahon ng kanyang pagkayod. Nakakatuwa nga dahil itinataon ni Tita Violeta ang pamamasyal niya tuwing day off namin ni Drew para sa ganon ay makasama kami sa mga ganap niya. Sa katunayan, mas ako pa nga ang unang ini-invite ni Tita Violeta dahil minsan ay ayaw sumama ni Drew dahil nga pagod na raw siyang magpanggap na straight siya sa harapan ng mga kamag-anak niya. Sa loob ng 2 buwan kung saan ako nakarating dahil kay Tita Violeta. Lagi siya nagpapasalamat sa akin noon dahil nagkaroon daw siya ng chance na makabanding ang paborito niyang pamangkin na si Drew. Sobrang ilap daw kasi ni Drew sa pamilya niya. Gusto niya na laging mapag-isa na naiintindihan ko dahil nga sa sikretong tinatago niya. Dahil kay Tita Violeta ay nakarating ako sa Palawan. Nagtungo rin kami sa isang theme park at nakaabot pa kami hanggang sa Ilocos Norte. Nang mga panahong yon ay mas lalo pa kaming naging close ni Drew. Halos araw-araw na kaming magkasama noon mula sa trabaho at pati na rin tuwing off namin. Pero ang hindi ko po inaasahan, ang pagpapanggap na ginagawa namin ni Drew ay unti-unti na palang nagkakalaman. Ang fake relationship lang dapat na meron kami ay nagbago at hindi ko napapansin na ang puso ko ay nagsisimula na palang ma-fall para kay Drew, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, daig pa namin ni Drew ang Best Actor at Best Actress sa naging pag-arte namin bilang magkasintahan noon. Sa sobrang galing na ipinamalas sa naming acting ay maging ako ay napaniwala na boyfriend ko nga si Drew noong time na yon. Paano ba naman kasi mas sweet pa kami sa asukal kung umasta sa harapan ng pamilya niya. Nagsusubuan kami ng pagkain, laging magka-holding hands kapag naglalakad at may times na nagyayakapan pa kami. Lahat ng gestures na ginagawa ng isang boyfriend ay ginagawa sa akin ni Drew for the show. Nakakamangha nga dahil tuwing kasama ko si Drew sa harapan ng kanyang pamilya ay wala ka talagang bahid ng kabadingan na makikita sa kanya. Napaka-manly niyang kung gumalaw.
Pati ang boses na gamit niya ay nakakakilig talaga. Napaka-caring at gentleman niya sa akin, kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit nagkaroon ako ng feeling sa kanya noong time na yon. Hindi ko tuloy maiwasang manghinayang dahil kung tutuusin ay napakagwapong lalaki ni Drew. Kaya naman kaya naman pala niyang magpaka lalaki. At sa sobrang galing niyang magpanggap ay maging ako ay napaniwala niya talaga na may namamagitan talaga sa aming dalawa. Papadudod sa sobrang pagkadilulo ko nga ay hindi ko na rin noon maihiwalay ang totoo sa peke. Ginagaslight ko ang sarili ko na baka naman may chance pa kami na magkatuluyan na dalawa dahil hindi na rin naman bago ang mga kwento ng mga Becky na nagkaroon ng asawa o girlfriend. Noong nagkaroon ako ng chance na kausapin si Drew ay sinubukan kong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman, Papa Dudut. Nakapag-impake ka na ng mga gamit mo? Para saan? Hindi ka ba minessage ni Tita Violeta? Di ba alis na tayo sa Sabado? Ay, oo nga pala. Hindi pa ako nakapag-ayos ng gamit. Hindi ko pa nga nalalaban yung mga damit ko na dinala ko nung nagpunta tayo sa Palawan eh. Magpa-laundry ka na lang? Grabe ang tita mo. Ubusan ng pera talaga ang peg. Ganun talaga yun. Nagpakahirap siya buong buhay niya kaya ngayong matanda na siya, babawi na lang siya sa mga oras na nasayang niya. Laking pasasalamat ko talaga sa kanya. Kundi dahil sa kanya, di ako makakapasyal sa iba't ibang lugar. Mabuti na lang ako napili mong gawing fake girlfriend. Di bale, malapit na rin naman silang umalis. 2 months na lang naman sila rito eh. O pagkatapos nun, pwede na tayong tumigil. Ay, ayaw niya mag-extend? Susme, wag na please. Hindi ko na carry. Sayang naman. Enjoy na enjoy pa naman akong kasama siya. Kaya sulitin mo na hanggat nandito pa siya. Walang kaso yun kay tita. Gagastosan niya ang buong angkan namin kasi marami naman siyang salapi. Tsaka mayaman yung anak niya. May sariling negosyo yun sa States. Sana all. Paampun na lang kaya ako sa kanya. Ay, ayaw niya raw sa mga lukaret na katulad mo. Sira ulo ka talaga. Ay, grabe rin yung 2 buwan ha. Na-attach na ako sa'yo sa totoo lang. What do you mean na-attach? Hypothetical question lang. What if nagkakaroon na pala ako ng feelings para sa'yo? Anong mararamdaman mo? Ew, yuck! Hindi tayo talo no? Maka-ew naman to. Good catch din naman ako ah. Good catch ka nga. Pareho naman tayo ng gusto. Ano naman mapapala ko sa'yo? Ayaw mo talaga sa babae? No, never. Ayoko ng papaya at mani. Paano yan? May feelings na ako para sa'yo. Ay nako, tigilan mo ako Ethel ha. Huwag mo akong ini-eme-eme dyan. Hindi nga, seryoso ako. Nafo-fall na yata ako sa'yo eh. Huwag ako, please lang. Ay, kilabutan ka naman sa mga pinagsasabi mo. Susme. Nasasanay na kasi ako sa mga ginagawa mo eh. Paano ba naman kasi, napaka-caring mo sa akin kapag kasama natin pamilya mo. Yung mga gesture mo as fake boyfriend, nakaka-inlove. Masisisi mo ba ako kung nagkagusto na ako sa'yo? Kasalanan mo yan. Alam mo naman nagpapanggap lang tayo eh. Tsaka isa pa, kailangan kong gawin yun para hindi tayo mabuko na nagpapanggap lang tayo. Huwag mo masyadong bigyan ng mali siya yung mga ginagawa ko sa'yo. Iniisip ko pala nasusuka na ako eh. Ikaw tsaka ako? Yak! Umamin ka na lang kasi sa pamilya mo para matapos na to. Hindi mangyayari yun. Hindi mo ako mapapaamin sa kanilang lahat kahit ano pang gawin mo. Hindi naman pwedeng ganito ka na lang forever. Paano kung nakahanap ka na ng boyfriend na mamahalin mo ng totoo? Itatago mo siya sa pamilya mo? Oo, bakit? Pwede naman ah. Pwede, pero sino namang taong magkakagusto na gawing sikreto lang ang relasyon nila? Ano siya, gold? Dapat nakatago. Tsaka ako na lang po problemahin yan kapag may jowa na ako. Tsaka bakit ba mas ikaw pa yung problemado kaysa sa akin? Ako yung nahihirapan para sa'yo eh. Problemahin mo na lang yung problema mo at ako nang bahalang problemahin yung mga problema ko. Ikaw nga yung problema ko eh. In love na ako sa'yo. Ano yon? Wala, ako. Excited na ako sa sunod na trip natin. Last na raw yon bago sila bumalik sa States.
Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako kapag nakaalis na sila. Inip na ako. 2 weeks bago bumalik sa US si Tita Violeta ay nagkaroon sila ng despedida party. Muli ako naimbitahan sa salo-salong yon dahil nga magaan na ang loob sa akin ng tita ni Drew. Maging ako naman ay na-attach na rin sa kanya dahil never akong nakaranas na magkaroon ng tita sa tanang buhay ko. Nakakalungkot lang dahil kasabay ng pag-alis ni Tita Violeta sa Pinas ay mawawala na rin ng Drew na iniibig ko. Kapag wala na ang tita niya ay hindi ko na makikita ang masculine side ni Drew. Ang wish ko nga noon ay sana sa Pinas na lamang sila nakatira para nang sa ganon ay tuloy-tuloy na ang pagpapanggap namin ni Drew bilang magkasintahan. Sobrang nabihag na noon ni Drew ang puso ko sa puntong nagsisisi na ako na pumayag pa akong magpanggap bilang girlfriend niya. Kung alam ko lang sana na mangyayari sa amin yon, sana'y hindi na lamang ako pumayag sa naisip niyang pakulo. Pero wala na ako magagawa pa. Nangyari na at na-fall na ako sa best friend kong Becky. Kung meron lang sana akong ibang mapagsasabihan ng nararamdaman ko. Kasi wala naman akong aasahan sa kapatid ko. Wala na rin naman akong ibang kaibigan maliban kay Drew. Hindi rin naman ako pwede mag-open up kay Tita Violeta dahil hindi niya alam ang sikreto ng pamangkin niya. Wala akong ibang choice noon kundi ang solohin na lamang ang nararamdaman ko. Matapos ang despedida party, magpapaalam na sana ako kay Tita Violeta nung bigla niya akong tinawag sa kwarto niya. May ibibigay daw siya sa akin. Doon ay nagkaroon kami ng chance na mag-usap na dalawa. Papa Dudut. Ethel, halika, pumasok ka rito sa kwarto ko. Hala, nakaimpake na po pala kayo. Mukhang tuloy-tuloy na talaga yung pag-alis niyo ah. Oo, inaayos ko na yung ibang gamit namin para hindi na kami mahirapan. At saka nakaprepare na rin yung mga pasalubong na iuuwi ko sa Amerika. Isang box ang dadalhin ko pa uwi. Bakit niyo po pala ako pinatawag dito sa kwarto niyo? May ibibigay ako sa'yo. Sandali, nasaan na ba yun? Ayun! Tinabi ko to para sa'yo. Ano po yan? Necklace. Ibibigay ko sana to sa nanay ni Drew. Pero naalala kita, kaya itinago ko na lang muna. Mas bagay to sa'yo. Hala, naku! Salamat po, tita! Walang anuman. Regalo ko yan sa'yo dahil sa pag-aalaga mo kay Drew. Wala po yun. Natural lang naman yun bilang ako yung girlfriend niya. Mahal na mahal mo talaga siguro yung pamangkin kong yun, ano? Oo naman po. Sobra. Siya yung taong hindi ko inakala na mamahalin ko pala. Ang tagal na namin magkaibigan. Never kong naisip na titibok yung puso ko para sa kanya. Hindi ko napansin na may qualities din pala siya na magugustuhan ko hindi bilang kaibigan kundi bilang partner. Kaso ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Po? Bakit naman po mahirap? Kasi malabo namang maging kayo, di ba? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo masundan. Ethel, alam ko kung ano ang ginagawa ninyo ni Drew. Hindi yun magkakaroon ng girlfriend. Kasi alam ko namang bakla siya. Talaga po? Alam niyong bakla siya? Oo naman. Matagal ko nang alam. Malakas ang pang-amoy ko sa mga ganyan. Pero bakit hindi niyo po sinasabi sa kanya? Ayoko naman siyang pangunahan. Desisyon niya yon kung kanino niya gustong sabihin ang totoong pagkatao niya. Siguro may maganda siyang rason kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin yung totoo, kaya hinahayaan ko na lang siya. Pero hindi po ba kayo yung nagsabi kay Drew na gusto niyong makilala yung girlfriend niya? Oo, actually, biruan lang naman dapat yun eh. Pero naisip ko, why not? Gusto kong makita kung hanggang saan yung kaya niyang gawin para itago yung sikreto niya. Nagbabaka sakali rin kasi ako na kapag napagod na siyang magpanggap, baka sakaling umami na siya kahit sa akin lang.
Lagi ko nga po siyang sinasabihan na umami na siya sa inyo kasi alam ko namang tatanggapin niyo siya kaso ayaw talaga niya eh. Wala na tayong magagawa doon kung ayaw talaga niya. Ang importante, nandito tayo para sa kanya. Sana ganun ka rin. Sana patuloy mong suportahan si Drew sa mga desisyon niya sa buhay kahit na hindi niya kayang ibalik yung pagmamahal mo para sa kanya. Gagawin ko po yan, makakaasa po kayo. Kahit ayaw niya akong jowain, hindi ko siya iiwan. Pero mas maganda na rin na aminin mo na lang sa kanya yung totoong nararamdaman mo para wala kang panghihinayangan sa huli. At least, alam niya na may nagmamahal pala sa kanya. Sinubukan ko na po, pero wala talaga eh. Bakla talaga yung pamangkin yun, sagad hanggang buto. Naaawa nga ako sa kanya eh. Walang sino man ang deserve ng ganong buhay. Dapat, open ang bawat isa sa atin na magpakatotoo. Kaso sa mundong to, mahirap talagang i-please ang lahat. Ang panalangin ko na lang para kay Drew na balang araw, magkaroon din siya ng tapang na tanggapin ang totoo at maging proud siya doon. Ako rin po. Yan din pong hiling ko para sa kanya. Papadudot, gano'n na nga ang ginawa ko. Muli kong inopen kay Drew ang tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagbabaka sakali akong seryosohin na niya ako pero sa huli, lalaki pa rin daw talaga ang gusto ni Drew. Masakit man para sa akin ang ma-reject, ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi nga talaga kami talo. At bago nga bumalik sa US si Tita Violeta ay binilinan niya ako na bantayan at suportahan ko raw si Drew sa anumang desisyon niya sa buhay. Mapakaibigan daw, maging kaibigan daw ako para kay Drew dahil ako lang daw ang tanging maaasahan nito. Sinabihan din niya si Drew na mag-ipon daw siya dahil kung sakali mang gusto niyang lumipat sa US ay pwede siyang kunin doon ni Tita Violeta. Sa Amerika raw kasi ay mas mapagtanggap ang mga tao. Doon ay mas malaya siyang gawin ang gusto niya sa lugar na yon. At sa mga sumunod na araw ay bumalik din sa dati ang lahat. Hindi nga nagtagal ay unti-unti rin namang nawala ang nararamdaman ko para kay Drew. Napagtanto ko na hindi ako na in love sa best friend kong si Drew, kundi ay nahulog ako ang loob ko kay Drew na binuo niya. Ang Drew na nagpanggap na lalaki. Pero ang Drew na yon ay never namang naging totoo dahil ang tunay na Drew ay ang best friend kong masayahin at baklang-bakla. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan naming dalawa kahit na nasa magkaibang company na kami nagtatrabaho. Papadudot na banggit pala sa akin ni Drew na plano na raw niyang lumipat sa US at nagpapatulong na siya sa tita niya para magawa yon. Bago siya lumipat, kapag nakompleto na niya ang requirements ay saka lang daw niya aaminin sa mga magulang niya ang katotohanan. Para sa ganon ay wala nang magagawa pa ang mga ito kundi ang tanggapin na lamang ang totoo. Pero sa ngayon hanggat hindi pa yon nangyayari patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Drew. Ito na po ang wakas ng aking kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ethel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever!